So good morning everyone. Nandito pa rin po tayo ngayon sa series natin na The Guardians of the Next Generation. Sabihin mo nga, The Guardians of the Next Generation. Last Sunday, ang ganda rin ng pinag-usapan natin, no? And today, no, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Sino po nakakaalam dito na nakakita na ng sasakyan na autopilot? No, meron akong video dyan. Pwede bang paki-flash yung video ko? Ayan. Tingnan niyo po, yung mga hindi pa nakakakita ng sasakyan na autopilot. Diba? Kung saan siya nagpa-park. Bili na daw tayo bukas. It's a very short video, no, about autopilot. No, I found that video sa YouTube. No, naghanap pa kasi ako ng autopilot na, no, kasi gusto kong bumili bukas. No? Pero hindi po. Baka autopilot, when you say kasi autopilot, no, yung ganyang sasakyan po is kahit walang nagda-drive, kahit walang driver sa harap, umaandar po siya mag-isa. No, naka-program siya. No, I heard that autopilot sa work namin sa BPO. Pag sinabi ng supervisor namin na pag-aalis kasi siya, oh guys, autopilot muna kayo. Kasi when you say autopilot, kahit walang nag-supervise, you do your work. You do your own. Di po ba? Narinig nyo na po ba yung sa trabaho? O sige, kayo munang bahala. Wala mo ng supervisor. Wala mo ng boss. Kayo muna. No? Because your boss trusted you so much, no, na kaya mong gawin yung trabaho mo kahit wala siya. Amen? Amen? So, today we will talk about work that witnesses. Sabihin mo nga, work that witnesses. Amen. So, samahan niyo po ako sa Book of Colossians 3:22 hanggang 25. No? Babasahin ko po ito sa NIV version. Slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and to curry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongdoings, and there is no favoritism. Father in heaven, maraming salamat po sa umaga nito. We pray that the Holy Spirit will speak to us. Itago niyo po ang iyong abang lingkod sa inyong likuran. Hayaan niyo po na hindi kami lalabas sa lugar nito as we receive your word today. Mabago ang aming mga puso at ang aming mga buhay. In Jesus' name, amen. So this passage talks about, this passage talks about when Paul instruct the people at Colossians, the Colossae people, to serve the earthly masters as if they are serving and they are doing that for the Lord. Bigyan ko lang po kayo ng konting overview sa nung time na inaisulat po ito ni Pablo. So ang author po ng passage na ito ay si Paul. No? Bigyan ko lang po kayo ng konting overview. Sinulat po ito ni Paul, ang Book of Colossians, sa mga Colossae, to the Christians in the city of Colossae, a small town in Asia Minor. No? Nung po panahon ng 60 to 62 AD, when Paul was in prison. So imagine niyo, si Pablo nagsulat sa mga taga-Colossae habang nasa kulungan. Naka-in prison po si Paul ng mga panahon nito. Pero dahil maraming
yung nasumbong kay Pablo noong panahon ito, nagkaroon po siya ng eagerness na, nagkaroon din siya ng habag na sulatan, no? Ang mga tao sa Colossae because there's an issue in the church. Kagaya natin, no? Parang yung Colossians is, parang simbahan din natin may issue sa loob ng simbahan. Kasi po, lumalaga na po yung false teaching ng panahon na ito. And nung time na yan, si Paul ay nakakulong, pero nang dahil sa pagmamahal ni Paul sa kanyang ministry, kasi kung kilala po natin si Pablo, kilala si Pablo before he received Jesus Christ as his Lord and Savior, he's a persecutor. Mamamatay Kristiyano. Hindi lang siya basta-basta nagpe-persecute ng tao, kundi pumapatay siya ng Kristiyano. But the moment he encountered Jesus in the road of Damascus, nabago ang buhay ni Paul. Amen. Amen. So, I have 3 points na i-share po sa inyo today. No? So, kung may mga ballpen at papel kayo, it's better to write down. No? Kasi, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. At even yung ating mga, sino po dito yung mga amo? Yung mga may-ari ng mga kumpanya, may-ari ng business, yan. So, I'm sure mabibless kayo. Mga empleyado, meron po ba dito? Mga empleyado. Ayan. No? At alam niyo po, pinaka-high ranking na trabaho, kahit na ano pang profession mo, alam niyo kung ano? Housewife. Ang pagiging nanay, yes, that's true. Yan ang pinakamataas na posisyon. Kasi, tayong mga trabahante, nagtatrabaho, may sahod, mga nanay, wala. Wala silang sahod. No? So, para sa'yo din to. No? Para sa mga amo, para sa nagtatrabaho, at even sa mga anak. Mga anak, may mga anak po ba dito? Para sa atin din ito, mga anak. No? I want you to listen carefully, no? About this passage and about all the things that we're going to talk about today. It's very important, no? So how to obey our earthly masters as unto the Lord. Paano nga po ba tayo? Kasi in-urge or may instruction si Paul sa mga taga-Colossae. No? Now we must serve our earthly masters as if we are serving the Lord. Number 1 point is work that witnesses. Kagaya ng ating title. No? Work as if for the Lord. Meron po akong ano dyan, meron po akong quote dyan. Pwede po bang paki-flash yung quote ko? Ayan. Sabi po ni Alex Morgan, keep working even when no one is watching. Magtrabaho tayo kahit walang nakakakita. Kagaya ng autopilot, hindi po ba? Kahit walang nagdadrive, kahit walang gumagalaw ng manibela, kaya niyang umandar kasi nakaprograma. Nakaprogram na siya. So work as if for the Lord. Perform your job with sincerity of heart and with reverence for God, not just when you are being watched or to gain favor with people. So ano po tanong natin? How to obey our earthly masters as unto the Lord? Work as if for the Lord. Magtrabaho po tayo na para nagsisilbi tayo sa ating Panginoon. At magtrabaho tayo hindi lang kung may nakakakita. Amen? Amen? So there are times na nagtatrabaho tayo kasi may nakakakita. Ang sipag-sipag nating magtrabaho, no? Kasi nakikita, tsaka minsan may CCTV pa. No? Kapag may CCTV ang sipag-sipag, nagtatrabaho lang tayo ng maigi kasi may nakakakita. Pero kung wala nang nakakakita, wala na, pets na, chill-chill na lang. Wala naman si boss, okay lang. Amen? Pero, ngayon tinuturuan sa tayo na magtrabaho tayo na para tayong naninilbihan sa ating Panginoon. And, paano ba tayo naninilbihan sa ating Panginoon? Dapat we give our all best. Amen? Na kahit walang sahod, no, tayo sa Panginoon. Pero hindi nga hindi ganun si Lord, hindi niya hahayaan na hindi ka gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Ano ba po? Let your work reflect your faith. Your work ethic
ethic becomes a public demonstration of your faith. A lazy or dishonest work ethic can damage the testimony of the gospel. Ouch, sakit nito. While diligence honors God, alam niyo po ibig sabihin ng diligence? No, nung ginaral ko lang to, doon ko lang natutunan, kasipagan. May bago kayong word sa akin today. Ano yan? 500. Gcash nyo na lang. So, diligence means kasipagan. No? So, how to obey our earthly masters as we are obeying the Lord? No? Let your work reflect your faith. Kapag nasa trabaho, kumusta ka? Sino ka? Kapag nasa trabaho tayo. And even sa loob ng tahanan. No? Sino tayo sa loob ng tahanan? Na ipapakita po ba natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa sa loob ng trabaho? Na ibibigay po ba natin yung ating best? Sapagkat mga kapatid, Kristiyano na tayo eh. Ang kausap dito ni Paul, mga Kristiyano, mga Gentiles. At tayo rin po yun sa ating generation. Sa ating generation ngayon, no, gusto ng Panginoon, kaya tinuturo sa atin ito ngayon, ay maunawaan natin that working sa ating mga earthly masters is parang tayo nagtatrabaho sa ating Panginoon. At ano pang sabi dito, no, your work ethics, dapat kasi meron talaga tayong ethics sa trabaho, no, becomes a public demonstration of your faith. Kung paano ka magtrabaho, ngayon i-analyze mo, ngayon kumustahin mo yung sarili mo, paano ba ako sa aking trabaho? Nagtatrabaho ba ako ayon sa aking pananampalataya? Nakikita ba ako ng aking mga ka-workmate, ng aking boss, na isa talaga akong tunay na mananampalataya? O kasama ka dun sa mga Kristiyano na nakikicompromise sa gawa ng iba na hindi Kristiyano? Because we must know the difference between a Christian and non-Christian. What is Christian? A person who believes Jesus Christ. Right? So it's very important, no, na our faith demonstrate, no, sa ating trabaho nakikita. Bakit po? Bakit po kailangan? Kasi a lazy or dishonest work, kung tatamad-tamad tayo sa trabaho, ano pong nangyayari? Nagdi-dishonest po o nadadamage yung testimony ng gospel. Amen? At yun ang ayaw nating mangyari, ang masira ang pangalan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa bilang isang manggagawa. Amen po? Ngayon nauunawaan ko na to kasi nagtatrabaho na rin ako sa isang company. Before, matagal kong naging freelancer, wala akong boss. Sarili ko, boss ko. No? Wala akong boss. So, pero ito, naunawaan ko na it's very important, no, na may pakita natin sa ating trabaho, yung kasipagan, yung diligence, kasi importante po yun eh. Yung task na binigay sa atin ng ating mga boss, huwag tayong lalo na sinasahuran naman tayo ng tama, tapos tatamad-tamad ka. Eh, hindi natin na ipapakita, hindi natin na-demonstrate ang ating pananampalataya. Amen? Narinig niyo pa ba sinasabi pag minsan ng ating co-workmate, Kristiyano pa naman yan, ganyan. Yan ang iiwasan natin. Bakit? Kasi nagdi-destroy yung testimony ng gospel. Because we are the living testimony. Amen? We are the living testimony at dapat nakikita sa ating mga trabaho, sa ating work, no? Ng ating mga ka-workmate, o kung hindi man sa trabaho, mga estudyante, sa ating mga schools, no? Kailangan nakikita. May demonstrate natin. Ano pa po? Next, avoid eye service. Don't do your work only when your boss is looking. Your work ethic should be consistently diligent. Ayan na naman si diligent. No? Showing your true character. So, avoid natin yung, ano po sabi dito, eye service, yung kapag may nakikita lang, may nakakakita lang. Alam mo, even when you think that no one is watching you, God is watching you. Amen? Even the strands of our hair, He knows how many of them. Alam ng ating Panginoon ang bilang ng ating mga buhok. Na kahit saang sulok ka magtago, nakikita tayo ng Diyos. Amen? So, consistently diligent, napaka-importante po na i-avoid natin yung ganong klase ng thinking, mga Kristiyano. May Kristiyano po ba dito? May anak po ba ng Diyos dito? So, dapat maipakita natin, no?
Paano ba natin susundin ang ating mga earthly masters? Why we are talking about this? Because we are the guardians of the next generation. We are talking about this dahil may mga estudyante, may mga anak tayo, at hindi natin hahayaan na hindi natin maipasa ang katuruang ito. Amen? Kailangan maunawaan kasi sooner or later, yung mga anak natin, yung mga disciple natin, magiging professional yan. Papasok yan sa isang company. Tapos tatamad-tamad. Tapos sasabihin galing sa Vision Church. Uy, anak pa naman ni ano yan. Tapos Kristiyano pa naman yan. Tapos tamad sa trabaho yan. Amen? So nagre-reflect po ang ating pananampalataya sa, anong sabi dito? This shows your true character. Dito po, kasi madalas, no, kami, no, minsan, sa trabaho, pagtapos na, end of shift na, o ayan, tigilan na ang pagpapanggap. Tama na ang pagpapanggap, tapos na yung trabaho. So, madalas, no, parang ganun na lang tayo, no? Lahat tayo naman, kahit ako, no, nung inaaral ko po ito, ako po yung unang sinuntok ng katotohanan bilang isang manggagawa, hindi lang sa loob ng isang kumpanya, bilang isang manggagawa ni Kristo sa loob ng simbahan. Amen? Lahat naman tayo nababago at lahat tayo willing mabago. Amen po ba? Willing po ba tayong mabago? Handa po ba tayo na lalabas tayo sa lugar na ito, na pagpasok mo sa trabaho, masigasig kang magtatrabaho? Dahil gagawa ka hindi para sa tao, kundi gagawa ka para sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So again, avoid eye service. Don't do your work only when your boss is looking. Your work ethic should be consistently diligent, showing your true character. Ipakita po natin yung totoong tayo. Amen po ba? Hindi yung mapagpanggap na manggagawa tayo, na masipag lang kapag nakikita ni boss, kapag nakikita ni sir, kung kasambahay ka kapag nakikita ni amo. Amen? Kahit na ano po yung ating estado sa buhay, ano man yung profesyon natin sa buhay, kahit housewife ka, no? Ang housewife nga ang pinaka mataas na posisyon sa loob ng tahanan. However, yan ang pinaka nakakapagod na trabaho dahil wala pong sahod yan. So we must honor i-honor natin yung ating mga nanay sa bahay, mga anak, mga asawa. It's very important, no, na i-honor natin yung ating mga dakilang ina. Hindi pa man Mother's Day, no, pero if you study the word, no, talagang pinapahalagahan ng Diyos ang mga nanay sa bahay, ang buong pamilya. Kasi si Paul, ang kinakausap niya dito sa loob ng simbahan, ang mga Kolosay, family by family At marami sa atin dito, pamilya, amen? And God wants an orderly family sa loob ng simbahan. So, number 2 po, work as a calling. So, to perform all your work with wholehearted enthusiasm and diligence. Andito na naman si diligence. So, dapat talaga bukas masipag na tayo. No? As if you are doing it for the Lord Jesus Christ Himself, not just for human employers. The biblical instruction encourages Christians to apply integrity, honesty, and full effort to every task, recognizing that this service ultimately honors God. Ang ating pagsaserve at pag-obey sa ating earthly masters ay parang calling. Amen po. Last time nung Wednesday, last Wednesday, tinuro ko po how to be worthy of our calling. Si Pablo din yan. It's very important that we must know paano po ba tayo magiging worthy sa ating pagkatawag. The moment you receive Jesus Christ in your life, no, tinawag ka ng Diyos. At dahil nandito ka ngayon, tinawag ka ng Diyos. Hindi aksidente nakaupo ka dyan at naririnig mo ang mensaheng ito, may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. You must receive it, you must supply it. Amen? So, kailangan po nating mabago sa area na to. Work heartily. This means putting your complete effort, skills, and energy into a task. It suggests a genuine, enthusiastic commitment, not a perfunctory or mechanical one. Nakakita na po kayo ng mga robot? Uso na po ngayon ng mga robot, AI. Sa amin po, dahil sa insurance kami, no? May mga may mga robotic na po pala, vacuum.
Kahit yung pet collars, yung sa pet, may mga robotic na rin po pala na automatic. Tapos may automatic na rin po na pinapakain yung mga pet sa Amerika. So sabi ko, ganun nakatindi ang technology ngayon, no? Kaya po, napaka-importante po na hindi tayo maging kagaya ng mga robot na nakaprograma lang. Dahil ito lang yung task na pinagagawa ni boss, yun lang ang gagawin natin. Pero anong sabi dito? Work wholeheartedly, heartily, ng buong puso. Ang robot walang puso, ang machine walang puso, pero ikaw may puso. Amen? Lahat tayo may puso. So whenever we do our work, our task, do it with enthusiasm, na may galak. Gawin natin yan ng may enthusiasm at with integrity. Dapat may integridad tayo at honesty sa lahat ng ating ginagawa. Maraming beses nasusubukan tayo ng ating mga boss kung katiwa-tiwala ka ba sa task na binibigay niya sa'yo. Amen? At bilang mga Kristiyano, ipakita natin Kristiyano tayo. Magkaroon tayo ng integridad sa lahat ng ating ginagawa. Na kahit hindi nakatingin si boss, ay gagawin natin yung pinaka-the best natin. Yung skills natin, lahat tayo may kanya-kanya tayong skills. Kung saan ka man nakalagay ngayon, skill mo yan eh. Kung nasa business world ka, skill mo yan. No? Kung attorney ka, skill mo yan. No? Kung doktor ka, skill mo yan. Marami tayong iba't iba tayo ng skill. No? At kailangan ginagawa natin ng full effort and energy ang ating mga trabaho. This is how we obey our earthly masters. Amen. Amen. So work as for the Lord. The primary motivation for doing your work is for to approve of God. Is for the approval of God, not human approval. This is true regardless of the specific job because it is God who has entrusted you with the work. You remember, no, na tayo yung mga steward, itinuro sa atin ni Pastora. Mga steward po tayo. Yung mga trabaho na meron tayo ngayon, in-entrust po yan sa atin ng ating Panginoon. No, hindi aksidente na nandyan ka sa trabaho na yan. Nandyan ka sa field na yan. Hindi po aksidente yon. Talagang in-entrust sa'yo ng Panginoon yan because you have that kind of skill. We have different talents and gifts. Amen. So, in-entrust sa atin ng Panginoon yung ating mga trabaho. So, pagbutihan natin at isipin lagi natin na ginagawa natin ito as we are working for the Lord. Not for human. Not for human's approval, but for God's approval. Approve na ba ito kay Lord? Hindi dapat approve na ba ito kay boss? Dapat ang thinking na natin, approve kaya ito kay Lord? Itong ginagawa ko, approve kaya ito kay Lord? No? Kailangan po natin extra mile. Hindi porket ito lang yung ating task, yun lang din yung gagawin natin. Kasi pag ginagawa natin yun, hindi din naman bulag ang ating mga employer eh. Amen? Hindi po sila bulag, nakikita nila lahat ng effort mo. Kaya nga may napopromote. Kaya nga may nai-increase ng salary. Di po ba? Yearly, monthly, nagtataka ka nilang, ay, tumaas na yung sahod ko. Nang hindi mo alam kasi you're doing your best pala at nakikita ka ng boss mo. No? Huwag tayong makipag-compromise yung pag may yayaan ng ganito, no, sasama ka rin. O tara, alam mo na yun. No? Uso po yan eh. Lalo na sa aming mga sa BPO uso. No, pagka-uwi, labas muna tayo, inom muna. O kaya, tara, labas tayo, yosi muna. Yosi break. No? So, hindi natin kailangan makipag-compromise. Ipakilala mo kung sino ka, yung true character mo. For the approval of God, not for the approval of human. Minsan kasi para lang makisama tayo sa mga ka-work natin, makikijoin na tayo, which is not. We must separate ourselves. Not to the point naman na hindi ka na makikisama, hindi. Kailangan may distinguish na mangyayari. Madidistinguish kung sino ka, yung true character natin as a Christian. Amen po ba? Palakpakan niya natin si Lord. May natututunan pa po ba tayo ngayong umaga? Amen. Ano pa po? So, how to obey your earthly masters as unto the Lord. Work that witnesses. Number 2, work as a calling. And number 3 po, work as an heir. Yung mga tagapagmana ng kumpanya dyan, kung makapagtrabaho, kala mo tagapagmana ng kumpanya. Di ba? Minsan may ganon. Grabe ka naman, patayan na yung trabaho mo, hindi ka naman pamamanahan ng kumpanya mo. Pero alam mo kapatid, kung kay Lord ka magtatrabaho, pamamanahan ka niya. Amen? So work as an heir.
no, verse 24 to 25 po yan. There is a future reward, no? Believers, so basahin lang natin, no, yung 24-25. Balikan natin. Ano po sabi sa 24-25? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord's Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Si Lord po walang favorite. Kung si mama may favorite, si Lord wala. Kung si boss may favorite, si Lord wala. Amen po ba? Because our Lord is fair and just. So nakikita niya ang anong ginagawa natin sa trabaho, whatever we do, God sees you. So we must do it as if we are an heir, tagapagmana. Sapagkat may reward po sa obedience, mga kapatid. There is always a reward in obedience. Sa pagsunod natin sa Panginoon, meron pong kalakip na reward. So meron po nga sa Ephesians, di ba, sinabi doon na you must obey your parents in the Lord, for this is right. No, may kalakip po yung pangako galing sa Panginoon. Ano yon? Long life. So there is always a reward. Believers are motivated by the knowledge that serving the Lord through their work will be rewarded. This reward is an inheritance from the Lord, which promise eternal life and other kingdom benefits. So, napakasarap po na magkakaroon po wala tayo ng kingdom benefits. Kung may SSS pag-ibig ka, kung ikaw nagsaserve ka kay Lord, sa trabaho mo may mga ganong kang benefits, kay Lord may iba ka pang benefits maliban doon. Ano? Kingdom benefits. Na ang kingdom benefits, hindi mo lang sa langit makakamtan kahit dito sa lupa. Amen? Amen po. So there is a reward. Meron tayong kingdom benefits. Pakahawakan mo yan, kapatid. So lagi nating iisipin that whatever we do it for the Lord because there is a benefit. May kingdom benefit tayo dyan. No, serve Christ. Understand that serving your employer is an act of serving Jesus Christ, and the ultimate reward comes from Him. Huwag po nating panghinayangan ang pagsilbi natin ng maayos. Itrato po natin ang ating mga employer ng tama. Itrato po natin sila as if we are serving our Lord Jesus Christ. Minsan nga na pag-usapan namin na ano nga kaya kung na-experience natin na makasama si Jesus kagaya ng mga disciple niya, no? Ang sarap niya sigurong pagsilbihan. So, dahil hindi man nga natin nang naranasan physically that we experience Jesus Christ physically, no? We have our earthly master, and Jesus, God wants us to serve our earthly master as if we are serving our Lord. So sa oras na ito, mga kapatid, we must serve our earthly master with that kind of heart. Wholeheartedly po eh. Kailangan po pagsilbihan natin sila ng may puso. Marami pong issues na nangyayari, si amo, tsaka yung empleyado, nag-aaway, nagkakaroon ng conflict. Sa amin nga po may escalation na tinatawag kapag may sama ka na loob sa amo mo, pwede mong escalate eh. 'Di ba? Bakit mo pa escalate? Tahimik ka na lang, gawa ka na lang ng maayos sa trabaho mo, hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Sino po ba yung mga napapahamak? Yung mga nagre-retaliate, yung laging nagre-reklamo, madaming ganito, bakit siya may ganyan, bakit siya may ganito, bakit ako wala? So, ang dami nating complaint sa buhay, which is andyan naman eh. May benefit ka, lahat na ginagawa para sa'yo. Minsan tayo lang ang hindi nakaka-appreciate. We must be grateful for everything that we have. Kahit yung trabaho natin, dapat grateful tayo eh. Bilang mga nanay, maging grateful din tayo sa lahat ng meron tayo sa loob ng tahanan. Amen. We must honor our parents, our mother, no? Yung mga housewife, i-honor natin yun sila. No? Submit. No? Gusto rin kung babasahin niyo po ito, sinabi din dito ni Paul that husband, love your wife. No? Wives, submit to your husband. Children, obey your parents. So gusto ng Panginoon yung orderliness sa loob din ng pamilya. Bakit? Because we are the guardians of the next generation, and we want to have a next generation who has this kind of heart,
and who has an obedient heart to their earthly masters. So it's very important that we should learn, no, today, matutunan natin ito. Sana hindi lang pumasok dito at lalabas sa kabila. I-apply natin sa ating mga trabaho. Excited na ba kayong pumasok bukas? Sino may pasok bukas? Excited na ba kayo? At gawin yung best natin na parang ginagawa natin ito para sa Panginoon. Sige po, minsan pa palakpakan natin si Lord. Amen. So in conclusion po, as Christian, should obey their masters with sincerity of heart, as if doing it for the Lord. In fact, whatever we do should be done in wholehearted service to the Lord, because He is the one who rewards both obedience and disobedience. Ang Panginoon lang po ang tanging magbibigay sa atin ng reward sa pag-obey natin. And even sa disobedience, sabi nga 'di ba, there's no favoritism. God is just and fair for everything. So kung may nagawa ka sa trabaho mo, sa tingin mo yung amo mo hindi fair sa iyo, si Lord fair naman eh. Siya ang bahala. Kung ano man yung struggles natin sa loob ng trabaho, kung hindi ka na masaya, pwede ka namang umalis. Buti nga sa trabaho pwedeng mag-resign eh. Yung mga nanay hindi pwedeng mag-resign. Amen po. So, we must value, no, as Christians, no, tayong mga Kristiyano ang kinakausap dito, we should obey our master with sincerity of heart. Kailangan po with sincerity. Amen? So gawin po natin ng buong puso. Hindi po nakakapagod gawin ng isang bagay kapag masaya ka sa ginagawa mo. Amen? Madaling magreklamo kapag hindi ka masaya. Pag hindi ka na nag-e-enjoy, pagkaaway mo na si boss, pagkaaway mo na si coworker, madali na lang magreklamo. Ang hirap na gawin yung task. Kahit ang dali-dali lang naman niya, nagiging mahirap kasi may problema sa puso natin. So this is the time that we change our perspective towards our earthly master. We must obey our earthly master. And even employers, no? So kung employer ka, tratuhin din po natin sila ng tama. As if you are working with the Lord. Because even you're a master, no? Meron ka ring master eh. Sino? Ang Panginoon. So, nakikita ka kung tama ang pagtrato mo rin sa tao mo, syempre, tatratuhin ka rin ng maayos ng nasasakupan mo. Sooner or later, magiging may-ari ng iba sa atin ng malaking kumpanya, sana, no, in Jesus' name, no, we will have our own businesses, magkakaroon ka ng building dyan, magkakaroon ka ng maraming apartment and everything, magkakaroon ka ng malaking tindahan, ikaw na pala magiging may-ari ng isang grocery dyan, no? In Jesus' name, that will happen. Amen? Receive it, manifest it. It will happen. So, darating tayo sa punto na magiging boss din tayo. No, ngayon nasa empleyado stage pa tayo. What will you feel if your employees are not following and obeying you? No, what will you feel? So dapat, ngayon pa lang, na nandito pa lang tayo, kung ano man yung posisyon natin ngayon sa buhay, yung career natin, be a witness, no? We must be a witness. We must follow God's command and obey our earthly masters. Amen? So, pwede po tayong tumayo lahat? Serving our earthly masters is very important, and we must obey our earthly master as if we are serving the Lord. No, even sa ating ministry, we are workers. May leaders dito, may mga workers ng bahan. We must do it hindi sa tao, dahil sa tao, not for the approval of humans, but for the approval of God. Gawin natin ng buong puso, yung may kusa, hindi na inuutusan. No? Kung tinouch ka ng Panginoon na gawin mo yung bagay na to, gawin mo yan, gawin natin with excellence, with integrity, with pure heart and sincerity, with diligence, mga kapatid. Let's avoid the mind of a lazy person, no? Yung ganong klaseng mindset na tatamad-tamad tayo. Hindi naman ako sinasahuran ng tama. Maybe because you're not doing your best. You're not doing your job as it is, kung ano talaga yung dapat gawin sa trabaho mo. What if, no,
What if po yung mga nangurakot ngayon, yung mga may kaso ngayon sa gobyerno, what if narinig nila yung word na to? What if kaya yung mga nasa gobyerno naunawaan nila na dapat magsilbi sila as if they are working for the Lord? Hindi po sila magnanakaw. Hindi po siguro sila gagawa ng bagay na hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. God doesn't want that. Hindi niya gusto yan. And we are talking about this because we care sa ating next generation. Ayokong darating ang panahon na yung anak ko, tatanda siya na korap pa rin ang gobyerno. Ikaw ba gusto mo? Hindi po. That's why God is teaching us this word, this passage, especially students, magiging professional kayo in the future. Work, obey your earthly masters as if you are working for the Lord. As if you are doing that for the Lord. Madali lang po sumunod sa ating Panginoon kung gugustuhin natin. Kung nakikita mo ang kahihinatnan ng susunod na henerasyon, kung mananatili tayo sa patatamad-tamad. Hindi po yan ang nais ng ating Panginoon. God wants to reward us. Hindi po ka-reward ang tao kung tatamad-tamad lang naman siya sa trabaho. Hindi naman po i-honor ang estudyante, hindi nag-aaral ng mabuti. So, I'm encouraging everyone that we must analyze, Dapat magbulay-bulay tayo ngayon, isipin mo, ano ba ako sa trabaho? Am I doing my best as if I'm doing that for the Lord? Or I'm doing this, I'm doing that for the approval of my boss, for the approval of my employer, for the approval of my teacher, Can we close our eyes? Sige po. I'll give you a few minutes to think. It's very important na ngayon po humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon na there are times na hindi natin ginagawa ng tama ang ating mga trabaho. That we don't follow, we don't obey our earthly master as if we are doing that for the Lord. But today, let us repent, Let us ask for forgiveness sa ating Panginoon sa mga bagay na nagawa natin hindi kaaya-aya sa ating trabaho, hindi tayo naging tapat. We don't work diligently. We don't work wholeheartedly. We don't work with enthusiasm. Hallelujah. Lord, forgive us. Nakikita mo ang puso ng iyong mga anak. Every one of us, you sees us, Lord. Forgive us. Tawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi kami naging tapat sa aming mga earthly masters. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi kami naging tapat sa aming mga ginagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na hindi kami nagsipag. Lord, today, we commit to you that we will do everything, we will do our best to work as if we are doing that, not for human, but for you, God. Help us, Lord God. Give us the courage. Give us the passion, Lord. Give us the boldness and confidence, Lord God, to stand on our faith, na hindi kami mag-compromise, Panginoon, sa gawa ng mundo. This world is bad. Maraming kasamaan ang mundong ito at gusto naming maging light ng mundong ito. Magliwanag kami as a Christian, as your sons and daughters, Panginoon. Nang sa ganun maging living testimony kami, hallelujah, sa aming mga trabaho at makapag-akay kami ng mga kaluluwa at ng aming mga katrabaho, Panginoon. Maraming salamat po. Nagagalak ang aming puso sa iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.